Ako si Martin, edad ay 19 taong gulang. Naninirahan sa langsangan, walang magulang. Mag-isa sa buhay ko, makayod pang matrikula. Para sa pangarap ang lahat di alintana na masukan bilang kargador sa Antipolo bayan. Ngunit di sapat ang sahod, ang bigay 250 lamang. Isang beses kumakain sa loob ng isang araw. Puro tubig madalas, minsan masama sa pangbahaw. Laging tulala sa mga taong masaya sa plaza. Nakapiling ang pamilya habang hawak ko ay lata. Nagbabaka sakaling maabutan ng barya, pangdagdag gastusin para sa project ko sa eskwela. Dahil babagsak ako pag di ko napunan lahat. Ginawa ko magmakaawa pero di pa rin sapat. Sa aking guro sambit sa'kin pagdusahan ko pagkat ako'y nasa mundong kalaban ang lahat. Kasalanan ko bang ako'y pinanganak ng ganito? Kinukutya at tinatapakan nyo. Kung sino pa yung akala kong tutulong, siya pa ang dahilan kung ba't nandito ako Ang ngayon. isang araw, nakilala ko si Jefferson. Katulad kong kapuspalad, siya kasama ko ngayon. Natutulog sa estero, may tagpi-tagping yero. Ang haligi puro sako, ang amoy mabaho. Sa tuwing papasok sa eskwela, kinukutya ko. Kaibigan, kaklase, pati ng aking guro. Masasakit na salita, aking natatamo. Wala akong pake, basta magtatapos ako. Tumatakbo sa aking isipan, kahit ganito ako. Sisikapin kong umahon, magtitiis ako. Dahil alam kong balang araw mamumunga to. Mababatid ang tagumpay sa kabila ng pagod ko. Gabi-gabi nagdadasal, nagtatanong ako kung bakit sa akin binigay ang sitwasyong puro balakid. Para ba aking matanto halaga ng buhay ko, o sadyang ito na talaga ang kapalaran ko? Kasalanan ko bang ako'y pinanganak ng ganito? Kinukutya at tinatapakan nyo. Kung sino pa yung akala kong tutulong, siya pa ang dahilan kung ba't nandito ako Sa ngayon. paglaon ng panahon, mas lalo ako nagsumikap. Doble kayod sa maghapon, sa gabi naghahanap ng kalakal sa basura, ibibenta sa umaga. Diskarte sa araw-araw para sa matrikula. Hanggang sa dumating yung panahon, magtatapos ako. Ilang buwan na lang lilipas, may degree na ako. Lubos aking tuwa't saya sa mga sakripisyo ko. Salamat po Ama sa pagdinig na panalangin ko. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, nalaman kong bagsak ako sa aking mga klase. Kumpleto sa gawain, ang exam naman pasado. Subalit personal pala ang galit sa akin ng aking guro. Walang karapatan ng tulad ko makapagtapos. Litanya sa mga labi, dapat daw maghikaos. Ang bagay daw sa akin sakali magmalimos, kumain ng basura at mamuhay ng kapos. Dahil sa ako'y mabaho, walang mga magulang. Wala ding perang pambayad na pagpupunan. Kaya ganun na lang akong ipagtabuyan. Yung pangarap ko naglaho ng tuluyan.